Isang malaking balita ang gumulat sa sambayanan matapos mahuli ang isang Chinese national at 2 Pilipino dahil sa isyong may kaugnayan sa espiya at iligal na surveillance. Ayon sa mga ulat, ang mga nasabing individual ay nahuli ng National Bureau of Investigation, NBI, at Armed Forces of the Philippines, AFP, matapos makita sa kanilang sasakyan ang mga high-tech na kagamitan na kayang mag-generate ng 3 dimensyon na mapa at magpadala ng real-time data. Hindi ito basta-basta na mga kagamitan dahil kaya nitong mangolekta ng datos kahit hindi pa ito pumapasok sa target na lugar. Lumabas rin sa investigasyon na iniikot umano ng grupo ang ilang EDC sites, military bases, malls, airport, seaport at iba pang mahalagang infrastruktura. Ang leader ng grupo na ito ay isang engineer graduate mula sa universidad na hawak ng People's Liberation Army, PLA, ng China ay 5 taon na palang naninirahan sa Pilipinas. Bukod dito, natuklasan din ang deposit slips na umaabot sa halagang 1.4 na milyong piso kada linggo mula sa financier nito sa China at sinampahan ng Chinese national ng kasong espionage at paglabag sa cybercrime law, habang umamin naman ng 2 Pilipino na sila ay inutusan para magproseso ng mga kagamitan na ito. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ayon sa AFP, hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong pag-espiya. Naalala ng ahensya na may katulad na insidente nito noong nakaraang taon kaya't mas pinaigting na nila ang seguridad. Samantala, kasabay ng pagsusumikap na tiyakin ang seguridad sa rehiyon, nagsagawa naman ang Estados Unidos at Pilipinas ng magkasanib na air at sea patrols sa West Philippine Sea. Isinagawa ang Maritime Cooperative Activity noong Biyernes at Sabado sa labas ng Palawan, na kinabibilangan ng mga modernong warships, fighter jets at patrol aircraft. Ang USS Carl Vinson, isang aircraft carrier na pinapalakas ng nuclear power, ang pangunahing sasakyan pandigma mula sa US Navy, habang ipinadala naman ng Philippine Navy ang BRP Antonio Luna at BRP Andres Bonifacio. Kasama rin dito ang 2 FA-50 fighter jets mula sa Philippine Air Force at iba pang search and rescue assets. Nagpadala rin ng US Navy ng Poseidon P-8 surveillance aircraft, guided missile cruisers at destroyers bilang suporta sa kanilang operasyon. Ayon sa AFP, ang ganitong uri ng drills ay unang beses ngayong taon, ngunit ika-5 na mula noong 2023. Ang nasabing operasyon ay nagpapakita ng patuloy na paglalim ng alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mas pinagtibay na ang ugnayan sa Washington, kabilang na ang pagpapalawak ng mga pasilidad militar na maaaring gamitin ng mga tropang Amerikano. Kasabay ng joint drills, patuloy na mino-monitor ng Philippine Coast Guard ang presensya ng 12,000 toneladang barko ng Chinese Coast Guard na kilala bilang The Monster na malapit sa Panatag Shoal. Ayon sa mga opisyal, iligal ang operasyon nito sa Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Sa gitna ng lahat ng ito, mino-monitor din ang 5 barko mula sa Chinese Navy na nakita sa panahon ng drills. Kabilang dito ang mga advanced surveillance ships at destroyers. Bagamat layunin ng mga operasyon na tiyakin ang seguridad at pangalagaan ang soberanya ng Pilipinas, hindi maiiwasan ang tanong kung ano ang epekto ng ganitong tensyon sa ating bansa sa patuloy na presensya ng malalaking puwersa sa West Philippine Sea. Ang mga mamamayan ay nananatiling umaasang maipagtatanggol ang ating teritoryo nang hindi hahantong sa mas malaking kaguluhan. Hindi pa rin malinaw kung ano ang magiging hakbang ni President-elect Donald Trump sa Canada. Isang tanong rin ang lumitaw sa isip ng mga tao kung gagamitin ba niya ang puwersang militar o ang ekonomiya upang makuha ang soberanya ng Canada. Kamakailan lang nagbigay siya ng mga pahayag na nagdulot ng mga haka-haka tungkol sa posibilidad ng Canada na maging ika-51 estado ng Amerika.
Bago siya maging Pangulo, nagsimula muna ang lahat noong Disyembre 18, 2024 nang mag-post si Trump sa social media na may mga hindi maiwasang komento tungkol sa relasyon ng dalawang bansa. Ayon sa kanya, hindi malinaw kung bakit patuloy na nagsusubsidize ang Amerika ng higit sa $100 milyong bawat taon para sa Canada at idinagdag pa niyang maraming Canadians ang nais maging bahagi ng United States. Tinanong siya ng mga reporter at sinabing hindi niya balak gumamit ng puwersang militar upang sakupin ang Canada. Ngunit itinuro ni Trump na maaari niyang gamitin ang lakas ng ekonomiya upang mapabago ang sitwasyon. Aniya, ang Canada ay nasa ilalim ng Amerika. Kaya't kung alisin ang linyang naghahati sa kanila, magiging mas maganda ang kalagayan ng seguridad ng bansa. Sa kanyang mga pahayag, sinabi pa ni Trump na ginagastos ng Amerika ang daan-daang bilyong dolyar upang protektahan ang Canada habang may trade deficit pa. Para kay Trump, mukhang negosyo ang tingin niya sa relasyon ng dalawang bansa. Sa isang pagkakataon, sinabi niyang nakausap na niya si Prime Minister Justin Trudeau tungkol sa posibilidad ng pagsama ng Canada sa Estados Unidos. Ayon kay Trump, sinabi niya kay Trudeau na kung hindi nila susuportahan ang Canada, ay mawawala ang kanilang bansa. Bagamat hindi tiyak kung totoong sinabi ito ni Trump, makikita ang kanyang lakas ng loob sa pagpuna at pagliit sa Canada at sa leader nito. Ang reaksyon naman ni Trudeau sa mga pahayag na ito ay malinaw at sinabing hindi ito mangyayari. Ayon kay Trudeau, ang ideya na maging bahagi ng Amerika ang Canada ay isang imahinasyon lamang. Dagdag pa niya, malabong magtagumpay si Trump sa plano niyang sakupin ang Canada at magiging matigas ang pagtutol ng mga Canadian dito. Karaniwang sinasabi ng mga Canadian na we're not Americans, na nagpapakita ng kanilang pride bilang isang independenteng bansa. Ngunit, totoo bang walang pagkakataon na maging bahagi ng Amerika ang Canada? May kasaysayan ng US ng mga territorial na alitan, lalo na sa Canada. Noong panahon ng American Revolution, sinubukan ng mga pinuno ng US na sakupin ang Quebec. Bagamat nagtagumpay sila sa Montreal, nahirapan naman sila nang dumating sila sa Quebec City. Nagkaroon pa ng isa pang alitan noong War of 1812 nang subukan nilang sakupin ang Canada dahil sa patakaran ng British Royal Navy na ipasa ilalim ang mga Amerikano sa kanilang hukbo. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, napatunayan na ang Canada ay isang soberanong bansa at hindi magiging bahagi ng Estados Unidos. Gayunpaman, nagpatuloy ang relasyon ng dalawang bansa at naging magkaalyado sila, lalo na noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pareho silang naging miyembro ng NATO at nagtulungan sa mga makasaysayang pagsubok. Sa kabila ng mga kontrobersyal na pahayag ni Trump, tila malayo pa sa katotohanan ng ideya niya ng Canada bilang ika-51 estado ng Amerika. Ang relasyon ng Estados Unidos at Canada ay may mga kasaysayan ng tensyon at pagpapalawak ng teritoryo, at tila hindi pa ito natatapos. Noong 1847, binili ng Estados Unidos ang higit sa kalahati ng teritoryo ng Mexico sa pamamagitan ng Treaty of Guadalupe Hidalgo, o isang kasunduan na nagbigay daan sa mga bagong teritoryo tulad ng New Mexico, Nevada, California, Kansas, Wyoming, Oklahoma, Colorado, at Arizona. Bagaman ang Estados Unidos ay nanalo sa digmaan laban sa Mexico, nagbayad pa rin sila ng $15 milyong, na katumbas ngayon ng halos $577 milyong. May mga pagkakataon ding gumawa ng plano ang Estados Unidos upang sakupin ang Canada. Isang halimbawa nito ang War Plan Red noong 33, kung saan naglatag ng mga hakbang ang Estados Unidos kung sakaling kailanganin nilang lusubin ang Canada. Kasama sa plano ang naval blockade sa Halifax upang hadlangan ang pagdating ng British troops at ang pagpapadala ng 2 malalaking pangkat ng sundalo mula Detroit at Albany upang sakupin ang Toronto at Montreal. Pati si Charles Lindbergh, na isang kilalang payonero sa aviation, ay kinuha para makipagtulungan sa kanilang plano. Subalit, sa kabila ng mga ganitong plano, ngayon ay may mga nagsasabi
na maaring gumamit na ng ekonomiya at hindi militar na puwersa si Pangulong Donald Trump upang maisakatuparan ang layunin niyang angkinin ang Canada. Bagamat iniiwasan ni Trump ang paggamit ng militar, hindi natin maaaring alisin ang posibilidad ng digmaan kung magpapatuloy ang kanyang mga plano. Ayon sa mga ulat, sinabi ni Trump na hindi siya magpapadala ng mga tropa upang sakupin ang Canada, ngunit maaari niyang gamitin ang economic force upang baguhin ang kalagayan ng kanilang relasyon. Kasama sa mga hakbang na ito ang pagpapataw ng malalaking taripa sa mga produkto ng Canada. Sa usapin ng lakas militar, ang Estados Unidos ay nangunguna sa buong mundo at nangunguna sa Global Firepower Rankings. Sa kabaligtaran, ang Canada naman ay nasa 28 pwesto, kaya't kung militar ang pag-uusapan ay tiyak na mas malakas ang Estados Unidos kaysa sa Canada. Kung ang ekonomiya naman ang titingnan, may trade deficit ang Estados Unidos sa Canada na umabot sa $53.5 bilyong noong 2022. Dahil dito, posibleng magpataw si Trump ng mga mataas na taripa sa mga produkto ng Canada na maaring magdulot ng malubhang epekto sa ekonomiya ng bansa. Isa pang hakbang na maaring gawin ni Trump ay ang magtakda ng presyo sa mga produktong enerhiya mula sa Canada o kaya'y magpatupad ng mga sanctions o freeze sa mga asset ng Canada. Bagamat may mga posibilidad na lumipat ang Canada sa ibang merkado tulad ng Europa, may malaking epekto pa rin ito sa kanilang ekonomiya, kaya't maaring mapilitan silang sumunod sa mga hinihingi ng Estados Unidos. Sa kabila ng mga hakbang na ito, kung sakaling magtagumpay si Trump na maging bahagi ng Estados Unidos ang Canada, malaki ang magiging pagbabago sa kultura at sistema ng Canada. Magbabago ang kanilang buong pamahalaan, pati na rin ang mga batas ukol sa pag-aari ng baril at sistema ng kalusugan. Bagamat ang ilang mga Canadian ay ayaw maging bahagi ng Estados Unidos, may mga benepisyo naman ang magiging pagbabago ng bansa tulad ng pagkakaroon ng mas malawak na pamilihan at higit na kalakalan. Ngunit, hindi rin maiiwasan ang mga protesta at posibleng revolusyonaryong kilusan mula sa mga mamamayan ng Canada na hindi pa handang iwan ang kanilang mga nakasanayan tulad ng free healthcare. Ang tanong, sa kabila ng lahat ng ito, magiging matagumpay ba si Trump sa pagpapasakop ng Canada sa ilalim ng Estados Unidos? Sa kabila ng mga posibilidad, mahirap tukuyin kung ano ang magiging kinabukasan ng relasyon ng US at Canada, ngunit malinaw na ang mga hakbang ni Trump ay magdudulot ng malalaking pagbabago. Ano sa tingin niyo? Makakamtan kaya ni Trump ang layunin niyang sakupin ang Canada? Mag-comment at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel